DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Saldi Fababaer, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. 4 ng buwan ng Nobyembre. Wow, November na. Bagyong Marce bahagya pang lumakas. Inaasang maglandfall sa Northern Cagayan sa Huwebes o kaya ay Biyernes. NDRRMC naka-high alert. Bantay sarado ang paparating na bagyong Marce. Kahilingan na imbestigahan ang mga kontrobersyal na flood control projects ng pamahalaan. Ay, salamat. Bukas dito sa imbestigasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. 2025 proposed national budget pipiliting malagdaan ni Pangulong BBM bago mag-Christmas break ang Kamara at Senado. Presyo naman ng gasolina may katiting na rollback bukas. Pero ang diesel at kerosene tataas. Ano ba naman yan? Mga biyaherong mula sa long weekend ng Undas dumagsa sa mga bus terminal sa Metro Manila. Driver naman at may-ari ng SUV na may plakang number 7. Plaka ng sasakyan ng mga senador. Pinalalantad para managot sa pagdaan sa EDSA busway kagabi. Raid sa Mother of All Scam Hub sa Maynila, lehitimo ayon sa Philippine National Police. 3,000 sundalo sasabak naman sa AFP Joint Exercises o AJEX sa Dagit pa Information Warfighting ayon sa AFP. Pinaglalamayang patay, natusta sa isang sunog sa Pasay. Yung sunog sa may malapit lang dito sa atin, sa may bandang Harrison. Samantala sa detalye natin ang balita, unahin natin ang kalagayan ng bagyong Marce. Ayon sa Pag-asa, bagyang lumakas ang nasabing bagyo. Huling namata ng bagyong Marce sa layong 775 km sa silangang bahagi ng Borongan City, Eastern Samar. Naku sa inyo, Governor Bene Bardone. Taglay nito ang lakas na hangin aabot sa 75 km bawat oras malapit sa gitna. At may bugso o gustiness na abot naman sa 90 kph. Kumikilos ang bagyong Marce pakanluran, hilagang kanluran sa base na 35 km per hour. Bah, mabilis. Ayon sa Pag-asa, posible itaas ang public storm signal number 1 sa probinsya ng Cagayan bukas. At may kalakasan mga kuya kailyan dahil may posibilidad na umawit ito sa signal number 4 ang lakas ng bagyo. Samantala, inaasa maglalandfall ang bagyong Marce sa bahagi ng Babuyan Islands o sa northern Cagayan sa Huwebes ng gabi o kaya ay Biyernes ng umaga. Bukod dito ay posible pang lumakas ang bagyong Marce bilang severe tropical storm hanggang sa typhoon na kategory bukas ng gabi hanggang Miyerkules ng umaga.
Kaugnay pa rin ng balitang bagyong Marce, nakaalerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagpasok ng Tropical Storm Marce sa bansa. Ayon kay NDRRMC Chairperson at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., lahat ng iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno ay mahigpit na nakamonitor sa pagkilos ng panibagong bagyo. Tiniyak ng kalihim na nakapreposition na ang food at non-food relief items na handang ipamahagi sa mga maaapektuhan ng Tropical Storm Marce. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, maaaring maging Tropical Storm Category si Marce bukas ng umaga o tanghali at Typhoon Category sa pagsapit ng gabi o hanggang sa Miyerkules ng umaga. Muli namang pinaalalahanan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at maging ang mga mangingisda na maganda sa posibleng epekto ng bagyong Marce. Batay sa abiso ng DA, posible umano maapektuhan ng bagyong Marce ang mga lugar na lubhang hinagupit din ng bagyong Christine at Leon. Naku, triple whammy na ito, Miss Teya. Ha? Ayan, same ang ruta. Kaya nga lakay, sunod-sunod. Dahil dito pinayuhan na ahensya ang mga magsasaka na anina mga nato ang mga mature crops at ilikas na sa ligtas na lugar ang mga alagang hayop at mga kagamitan. Inirekomenda rin ng DA ang maagang paglilinis ng mga drainage sa mga irigasyon upang maiwasan ang pagbaha. Samantala ang mga mangingisda naman ay pinayuhan na planuin ang pagpalaot o kaya huwag munang pumalaot dahil sa banta ng masamang panahon sa masusunod na araw dulot ng bagyo. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng iba't ibang ayuda sa mga bayan at pamilyang naapektuhan ng bagyo sa Batangas. Tumanggap ang lalawigan ng 60 milyong piso o tig 10 milyong piso para sa mga bayan ng Talisay, Agoncillo, Balete, Cuenca, Lemery at Laurel mula sa Office of the President. Tig 10,000 naman mula sa Department of Social Welfare and Development ang ipinamigay sa mga magsasaka at mangingisda na labis na naapektuhan ng kalamidad. Katuwang ang Department of Human Settlements and Urban Development na mahagi rin ang Pangulo ng mga materyales na sa halos 160 pamilya na nasira ang mga bahay sa bayan ng Talisay. Tumanggap ang mga ito ng yero, plywood, tabla at pako na magagamit sa pagkukumpuni ng mga bahay. Bago ito ay dumalo sa misa at nagtirik ng kandila si Pangulong Marcos sa ground zero ng nangyaring landslide sa Talisay, Batangas. Sa kanyang talumpati, iginiti Pangulong Marcos ang direktiba sa mga ahensya ng gobyerno para sa lalo pang pagpapalakas ng disaster preparedness and response para hindi maulit ang pagkawala ng buhay tuwing may kalamidad. Flash Report. Flash Report! Abay, bukod dun sa nasunog pumahawigan na pinaglalamayan, dyan po sa may Pasay ay may nakita pang isang patay sa nangyaring sunog. Alamin nga natin ang detalye mula kay Aris number 27. Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay, yung isang lalaki na hinahanap kanina ay nakita na dito sa isang bahay na nasunog, no? At possible na nakatakbo siya bago siya tuluyang bumagsak dahil sa suffocation. Ayon nga dito sa ilang residente. Isang lalaki Lakay, ang kumpirmadong nasawi dito sa sumiklab na sunog sa Kuyig King Street, Barangay 1 dito sa lungsod ng Pasay. Habang isa pa Lakay, hindi pa identified kung babae o lalaki. Yung missing pa na isa pa ang nawawala. At bukod ito Lakay, sa nadamay naman na nakaburol dito na nasunog din kanina. At nagsimula nga itong sunog pasado o bago mag alas 12 ng tanghali. At ngayon, apulado na rin ang sunog. 3:14 ngayong hapon, umabot sa third alarm itong sunog. At sa ngayon, kinordon na itong lugar na kung saan nasunog yung ilang hindi pa matukoy kung ilang mga bahay ang nilamon nitong apoy na sumiklab
dito sa naturang lugar. Abangan ang follow-up Noche. report, RH Noche. 26 sa Lakay. Mabilis bang Yes. kumalat ang apoy? Bakit hindi mo lang naitakbo yung patay na pinaglalamayan? Oo nga, ang nakakalungkot dito Lakay, kasi yung direksyon ng hangin, bago-bago, paikot-ikot sa sobrang lakas ng direksyon ng hangin, tumawid yung apoy dito sa isang bahay kung saan nandoon nakaburol yung isang pinaglamayan yung patay. Ngayon, dahil nga dito sa ginagawang mapping operation ng Bureau of Fire Protection ng Pasay, doon na natuklasan na yung nawawala ay nandito. Nakatakbo pa daw Lakay Nakatakbo pa yung lalaki, nakalabas pa ng alpero dahil sa sobrang kapal ng usok at napaligiran na siya ng apoy Lakay, kaya hindi na siya talagang nakalabas. At yung mga meron pa lang injured Lakay, dalawa yung naitalang sugatan dito sa sunog, habang isa ang kumpirmadong patay, isa yung nawawala, at isa namang patay na nakaburol na nadamay dito sa naturang sunog. Squatters area ba yung nasunog, Noche? Lakay residential area ito Lakay, pero yari siya sa mix pero lamang yung kahoy Lakay. Light lamang materials. Yung kahoy, light materials, at yung kanilang mga gilid-gilid, yung mga pader ay yari sa bato. Pero yung kanilang itaas Lakay, yun ang kahoy. So itong lumang bahay din ito Lakay, dito sa may Kuyekking Street. At yung sunog, hindi pa tukoy kung ano yung dahilan ng pagsiklab. So may nakikita din tayo sa may Kuyekking Street, itong mga tangke ng LPG na nandito. Napakaraming LPG tank ang nasunog. Kaya yung residente kanina, yun kung sinasabi nila kanina na mayroon pang nagpuputukan, ito na yung LPG Lakay na nasunog. So sa ngayon, nagsasagawa ng investigasyon ang Pasay Bureau of Fire Protection dito sa nangyaring fire incident. Balik sa inyo Lakay at Miss Taya. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Noche Kakas. Ayan, na medyo mainit na ang panahon, Miss Taya, kaya Lakay. ang bilis ding kumalat yung Kumalat. apoy, ha? Kakaawa naman. So, paano yun? Paano yung nasunog na nakaburol? Parang na-double dead na hindi mo mawari naman na yan Lakay. Paglalamayan muli. O i-cremate na Oo lang nga, siguro. no? Ha? Kasi Bira. nakakatrauma sa mga nandun Lakay, no? Sa iba pang mga balita, bukas ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na imbestigahan sa mga paimbestigahan sa mga mambabatas ang mga flood control projects sa bansa. Mga mambabatas ba ang mag-iimbestiga o sila ang dapat imbestigahan? Kasi yung maraming flood control projects po, mahalikan project ng ilang kongresista. Pirmado Lakay. Sa isang ambush interview sa Batangas kanina umaga, sinabi ng Pangulong Marcos na meron ng mga flood control projects pero na overwhelm lang tayo sa hindi ng pag-ulan ng nakalipas na mga bagyo. Sinabi pa ng Pangulo na dinedesenyo ang mga proyekto na malaondoy na ulan, ngunit mas malakas pa sa ondoy ang tumama sa ating bansa. Sinabi naman ng Pangulo na dapat ding suriin ng siyensya ang naturang mga proyekto dahil hindi lang anya sa Pilipinas nangyayari ang mga malawakang pagbaha dahil sa climate change. So sa bagay, sa Valencia, Spain, grabe din yung pagbaha doon. At sa galit ng mga tao doon, pinagbabato yung hari ba yun? Yan ang Spain. Alang grabe, ha? Pero sa Spain walang ulan pero biglang bumaha. Baha. Oo.
Samantala, ipinagsusumite ng Kamara ang mga mambabatas ng mga distrito na malubhang sinalanta ng Bagyong Christine ang kanilang report. Ayon kay House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada, ito ay upang kumustahin ang kanilang mga lugar habang patuloy ang rehabilitasyon. Saad ni Gabonada, sa kasagsagan ng Bagyong Christine ay nasa 30 congressional districts ang malubhang nasalanta. Gusto umano makuha ni House Speaker Martin Romualdez ang ulat ng mga congressman para malaman kung kinakailangan ang dagdag na ayuda. Narito ang pahayag ni Gabonada. Yung mga infrastrukturang yan ay gusto ding malaman ni Speaker Martin Romualdez kung gaano kalawak ang extent ng damage habang pinafinalize natin, ma'am, ang 2025 national budget. Kung may pamamaraan pa tayo para mapondohan sa pamamagitan ng DPWH itong mga damaged infrastructure, vital and essential infrastructure natin doon sa mga komunidad na naapektuhan ng Bagyong Christine. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Naku, si Senator Amy Marcos at grupo ng mga retired generals abay humiling din na dapat imbestigahan at dapat managot daw yung mga accountable sa mga merong bilyones o daang milyones na pondo na ginamit sa flood control projects. Samantala, driver at may-ari ng SUV na may plakang number 7 pinalalandad para managot sa pagdaan sa EDSA busway. Lilitaw kaya? Samantala, naku, good news at bad news mga kuya, ha? Abay, bukas may rollback sa presyo ng gasolina pero ilang sentimos lang. Pero ang diesel at kerosene tataas. Yan ang malungkot. At 3,000 sundalo sasabak naman sa joint military exercises. Paghahanda ng mga posibleng sigalot dyan sa West Philippine Sea. Ang detalye babalik yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guide, Dr. Isa Suntay, alas 4:26. Ang balita. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Teya. Ang bilis-bilis na mga araw, Lakay. Bakit? 51 days na lang Pasko na. Mamaya, magising tayo. Pasko na pala. May kumakatok na, mamamas ko po. Pero alam mo man dito sa DZRH, maski hindi Pasko po mahibigan, abay tuloy-tuloy po ang pamimigay natin ng aginaldo sa ating mga masugid na listeners. Siyempre. Yun, hindi na kailangan Pasko, Lakay. Araw-araw na yan. Yes. Generous. At ngayon, meron na tayong bibigyan ng aginaldo kung masasagot niya yung napakahirap nating tanong. Dito sa ating DZRH Kadikit Christmas Panalo Promo. Ayan, at nasa ating linya ang isang listener natin. Ayan, ihanda po na po ang inyong mga cellphone para sa mga nadikitan ng DZRH stickers sa inyong mga sakyan at kayo po ay tatawagan na ng ating executive producer. Simple lang naman po mahabigan. Sagutin lang naman ang tama ang aming tanong.
At instant, meron na kayong limpak-limpak na 2,500 piso. Wow! Mula po sa DZRH. Talaga ng bilis naman. Di pa natapos yung aking tanong. Yung aking intro. May nakatawag na kaagad. Ready na ba ating winner sa kabilang linya? Alamin nga natin kung sino itong mabilis dumayal. May technique daw pala sa pagtawag-tawag ng ganyan. Paano na Listeya, ha? Ewan ko lang kung pwede rin yun sa rotary. Meron mo nagamit nun? Yung lumang telepono, di ba? Yung idadial rotary na. Rotary yung bilog, di ba? Rotary ba ang tawag doon? Kasi paikot siya eh. Rotary Club ba yun? Lion. Tapos hindi pindot na gano'n. Hindi pindot. Idadial mo yung kung yung dial pa, yung last number ay ihahang mong gano'n. Pagkatapos, pagka sinabi mong go, bibitaw mo yung huling linya. Talaga ba? Digit. Ganun daw yan eh. Ha? Anyway, nasa ating linya si Ginoong Dante Vistal. Mr. Dante Vistal, sir. Magandang hapon po sa inyo. DZRH Kadikit Panalo Promo. Ayan. Mr. Vistal, magandang hapon po. Merry Christmas. Merry Christmas din, sir. Magandang hapon din. Saan po kayo nagpadikit ng DZRH sticker sa inyong sasakyan? Dito po, sir, sa GMA Terminal. GMA Terminal. Yung bang pinadikitan nyo ng sticker, yung bang SUV na Cadillac na kulay puti na may plakang number 7? Mga updated sa current events si Kuya. Natawa si Kuya Dante. Ano bang sasakyan nyo, Kuya Dante? Sir, Jeep lang din. Jeep. Jeep. Ayan. Jeep na Toyota Land Cruiser. Anong biyahe po yung jeep ninyo? Pampasada po ba yan? Opo, sir. Anong biyahe, Kuya Dante? Ha? Biyaheng balik-balik? O anong biyahe yan? Ay, ano po, sir. GMA Sapote. GMA Sapote. Ayan, Kuya Dante, ang tanong ko, ha? Anong istasyon ang una sa Pilipinas, una sa Pilipino? DZRH. Sigurado po kayo? Parang kinabahan ako masasabi. Ang galing-galing mo talaga, Kuya Dante. Ayan, congratulations. Ayan, naku, may boundary ka na, Kuya. Ha? Yay! Ayan, maraming salamat at congratulations. Huwag mong ibaba yung telepono mo, Kuya Dante Vistal, ha? Ayan, at kukunin po ang inyong address at email po namin yung premium ninyo. Okay, Kuya Dante Vistal, thank you and good afternoon. Merry Christmas po. Abay, walang bawian. Apo Secretary Manny Bonoan ng DPWH. Nakot nasa ating linya po ang Public Works Secretary, si Apo Manuel Bonoan. Apo Secretary Manny Bonoan, sir. Magandang naimbag nga malam, Apo. Magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. Yes, sir. Kasama natin Apo ni Apo Bakit Teya Corpus. Good afternoon po. Taga San Ildefonso, Ilocos Sur. Good afternoon, Teya. Ayan. So anyway, Secretary Bonoan, sir, ready na po ba kayo sa kahilingan po na imbestigahan daw po ang mga flood control projects na controversial at mukhang hindi daw po maayos ang mga nasabing proyekto, Secretary? Maganda naman natin ipaliwanag kung ano yung ginawa sa yung mga flood control projects under the administration of President Marcos. Kasi you have to remember that yung flood control projects namin na nagawa dito, yung 2023 budget at saka 2024, no? 2023-2024 budget. Ang 2023 budget na sinasagawa namin, we have still 2 years to undertake. So,
we're just winding up yung mga projects sa end of 2024, yung 2023. Yung 2024 naman is still ongoing and we have until the end of 2025 to complete all these projects. Kasi 2 years yung cash budget pa namin in light span yung mga projects natin. Opo. Now, I don't know, ang kanyata dito, ang issue is bakit bumabaha pa. Yes, sir. Yes, sir. Intindihin po natin na itong mga dumarating na mga pagbaha ngayon, ito yung mga hindi natin inaasahan. Hindi naman nakadesign yung mga ginagawang ibang mga projects na mga projects na ginagawa are actually intended. Ito yung localized flooding problems na actually to protect yung mga low-lying areas at saka yung mga built-up areas sa mga iba't ibang ilog, no? Pero itong yung mga nararanasan natin na mga pagbuhos ng ulan at saka sa lakas ng mga hangin, hindi ho nakaakma yung sinasabi natin na mga localized flood control projects sa mga ganito. Meron ho kaming ginagawa na yung mga foreign assisted program namin sa mga river basins. Yun po yung mga nakakaakma kahit paano sa mga ganitong mga inaasahan nating mga ibang sa climate change phenomenon. Sa bagay, Secretary Sir, o nga naman kahit may flood control project, kung ang baha ay mas mataas pa sa bahay, ayan, 2-story na building, bahay, lulubog po talaga ang flood control project, Secretary. Opo nga, unprecedented kasi itong dumarating sa mga ulan na natin ngayon, binubuhos. Ang estimate nga is mas malakas pa yung binubuhos na ulan kaysa sa nakaraang ondoy. So, ito yung pinagtutuunan pansin namin ngayon at may instructions nga si Presidente na dapat ito yung pagtandaan natin sa mga infrastructure development program natin, lalong-lalo na sa flood control projects na sinasabi natin. Ito nga, kararating lang namin ni Presidente kanina at pinuntahan namin yung mga na apektuhan ng mga landslide sa pagbaha sa Batangas kanina. So, tinignan namin. Kung sa bagay, ang sinasabi nga natin ngayon is actually hindi lang naman yung engineering intervention ang dapat kailangan pagtuunan ng pansin, pati yung mga environmental issues, kasi kung minsan yung landslides galing naman sa bundok yan, saka yung mga social intervention, marami kailangan natin pagtulong-tulungan. It has to be done holistically and integrated manner po yung ngayon ng paggawa ng flood control management. Meron pa po kayong mga nabanggit na ongoing projects. Ibig sabihin po ba, i-update natin itong mga proyektong ito para maging akma po siya sa mga na-anticipate na rin natin ng mga pagbaha na maaaring mangyari? Opo, yung mga flood control programs namin sa major river basins, yung 18 river basins natin sa bansa. Yun po yung malalaking projects na pinagtutuunan namin na pansin na kahit paano, pag nagawa ho lahat yan, makakamitigate po ng konti sa ating mga problema natin sa pagbaha. I'm not saying that we can totally eradicate ng flooding anywhere in the country, especially the Philippines is actually visited by an average of 20 typhoons a year. Yung mga ganong klase all over the country. At saka itong climate change phenomenon natin ngayon is not only in the Philippines, but it's all around the world. Tingnan po ninyo, nangyari ngayon sa Spain. Dami na mga matay. 200 higit. Yung mga pagbaha sa Europe, yung mga Middle East, America, yung mga lahat naman po tayo naapektuhan And what I'm saying is we need to upgrade siguro yung mga flood control interventions natin na kailangan na po pagtuunan ng pansin natin.
Apo Secretary Bonoan, sir, ilang klase po ba yung flood control projects natin? Kasi yung iba dyan ang ginagawang flood control project na yung desilting lang sa ilog. Ayan, kunyari may Hukay-hukay. Palalalimin konti. Pero pan-display lang naman. For show. Fairness po, Kadeo. Opo. I think ito yung isang problema na naratnan namin dito sa administrasyon na ito. Nung nakita ko na, mukhang mababaw na yung mga riverbeds natin. Walang nag-desilt for the last 15 years. Opo. Walang nag-desilt. Walang nag-dredge. Walang nag-desilt for the last 15 years na sinasabi ko. Kaya mababaw ang riverbeds. Kaya kahit na konting ulan kung minsan, umaapaw na. Yun ang problema natin. So this is one of the areas na pagtutuunan namin ng pansin. Sa mga titirang taon dito sa administrasyon nito, kahit pa paano, mapalaliman lang muna natin yung mga lalong-lalo yung mga major rivers para ma-increase natin yung carrying capacity na nila na ulit. Kasi mababaw na po yung mga riverbeds. Oo nga po, siguro dapat mabantayan ng mga taga DPWH sa Secretary Sir kasi dyan lang sa Bulacan. Mga kilala tayo dyan, sabi ng mga tao doon yung desilting doon sa ilog namin pan-display naman, di naman gumagalaw yung bako. Nandun lang. Nakatenga lang. Ganun po ba? Nung araw siguro kasi wala naman tayong ginagawa pang mga desilting programs ngayon kasi unang-una wala naman kaming ganong kalaking pondo ngayon na ilatag para dito sa mga dredging desilting program namin. At saka siguro, Secretary, kanino bang magsusumbong yung ating mga engineers ng DPWH, directors, kung brabrasuin na isang kongresista na ganito, dito ko gusto ilagay yung aking flood control project? Kailangan natin maano naman siguro dapat importante yung paglalagyan natin ng mga proyekto at makakatulong po sa ng pagbaha. Kung anong intention, hindi lang naman siguro kung saan lang ilalagay yung flood control projects. Ayan na. At saka yung masyadong malaking kinukuha ang komisyon. May kilala tayong congressman dito sa Metro Manila Commissioner din na kayo. 50% gusto. Wow! Ang laki! Wala na natira sa project naman. Kaya nga po ayan paano ba ang dapat gawin ng ating mga DPWH engineers pagka brinabraso po ng ganyan na Secretary Sir? Kanino magsusumbong? Kasi kung sa atin, pwede naman isumbong sa atin dito Kadeo kung ano. At matingnan natin yung mga ganong problema. To the extent na kung naman natin dito, transparent naman yung under this administration, transparent naman kami doon sa pagpapagawa, dapat quality naman yung gagawin. Ayun nga po kaso kasi pag pre-measure yung ating mga DPWH officials sumunod ka o ipapatapon ka sa sa malahayong lugar, walang budget. Sa Basilan, sa Tawi-Tawi, sa Sikihor. Anyway, siguro yan din ang ma-address sa Secretary Sir dahil alam po namin na yan ay problema po ng mga engineers. Ayan, kaya minsan hindi po maayos yung ilang mga proyekto. Ayan. Dapat may subong kay Presidente yan. Maibulong na. Apo Secretary Manny Sir, maraming salamat. Diyos na ginapo na imbag ngamalem. Kasamit po na imbag ngamalem po. Thank you very much po sa ating mga listeners. Thank you very much sa DPWH. Secretary, andiyan ka pa. Ayan, isa na lang po. Ayan, pwede po ba? Alam po yun, sabi ko kanina umaga, naalala ko tuloy ang dating ang First Lady Imelda Marcos at dating MMC Chief Mel Matay. Pagkatapos mo ng mga ulan-ulan na may mga lubak-lubak, Secretary Sir, di following day, pagka medyo gumanda-ganda lang ng panahon repair. Meron ng nagtatapal-tapal na asfalto. Parang ba't wala tayong masyadong ganun? Tsaka bakit yung mga tapal-tapal ngayon, Sir, steel plate na, hindi na asfalto. Nakatakot. Baka sumabog yung gulong. Steel plate, yung nakatapal po ngayon sa EDSA. Opo. Baka temporary lang naman yung ginagawa habang
habang hindi pa dumarating yung maintenance dun sa mga OKA na dapat gawing Medyo may katagalan pala, Secretary. 3 weeks ko na po palang nadadaanan. Dumaan po kayo sa EDSA, Secretary. Maraming ganyan. Oo, tama ka. 3 weeks na kayo Almost wala 1 month oo. na. Oo, pag-check po, Secretary, sir. Thank you po. Opo. Thank you. Thank you very much, Secretary Bunoan. Ay pa naman ng gulong lakay. Ay, sinabi. Minsan pag Buti nabanggit mo lakay. Oo, minsan pag nadaanan mo rin pala yan, minsan magugulat ka, naku, Diyos ko, bakal pala Not yan. just one lakay. Oo. Kasi parang buong stretch ng EDSA nga tama. Ay, lahat EDSA. ng may lubak. Ganun. Plate. EDSA hanggang dito sa may Bendia. Ayan, ang mga ganyan. Correct. Delikado rin sa mga nakamotor at nagbabike. Kaya Madulas lakay kasi. sinabi, Oo. hindi lang yun yung matalas. Oo. Kung makanto ka dun, sabog ang gulong mo dun. Pero happy birthday muna kay Jose Popoy Tarok V. Ayan, birthday niya ngayon. Ayan, Aba! magpapainom daw siya ng Emperador Brandy mamaya. Happy Hindi birthday, Poy. nagpaparamdam lakay. At kay Mr. George Hirohito Corpus, Mr. Ding Duplaina at Mr. Jerry Berenger. Happy birthday. At maraming salamat, Noble Alan Opaw, sa yung donasyon sa Operation Tulong na 50K. Ayan, -0. Ayan. At congratulations kay sa bagong Prosecutor General ng Department of Justice, Chief Dong Fadulion. Congratulations, sir. Ha? Binabati ka ni Judge Berna Cabiles. Report mula kay RS number 14, Let Narciso Binales mula sa Malacanang. Pangulong Marcos, aminadong hindi kailanman sasapat ang pagtugon ng gobyerno sa mga kalamidad. RS 14, Let Narciso. Kay Misea, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kulang at kulang ang pagtugon ng gobyerno sa epekto ng kalamidad. Sa ambush interview sa Batangas, aminado ang Pangulo na sasapat ang disaster response, lalo na ngayong nagbabago ang panahon. Sagot ito ni Pangulong Marcos sa tanong kung kontento ba siya sa mga hakbang ng mga ahensya ng gobyerno sa epekto ng mga bagyo, lalo marami ang naitalang nasawi. Ayon kay Pangulong Marcos, ginagawa naman ng pamahalaan ang lahat ng gawin. Pero sadyang may nakalulungkot anyang mga trahedya gaya ng pagkawala ng buhay. Narito si Pangulong Marcos. I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. But, you know, when you lose a life, you lose a life. What can you do for that? It's just terrible, God. Thank you. Hirap maging presidente. Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Les Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, Lakay? Pikon yata si presidente sa dami ng problema. Wala sa mood. Ayan, at saka patong-patong na magkasunod. Tanong Lakay, ayan. Kasi na kayo na ng Talisay, doon nagkaroon ng landslide, maraming mga nasawi. Speaking of landslide, huwag ka nang bibili ng gustong-gusto maganda ang view sa Taal, yung mga cliff ba dyan sa Tagaytay, ha? Ayan, baka mamaya yung binili mong lote dyan, property mo mislet, ha? Ayan, gumuho, ayan, mahirap dangerous. Na. Para nakatakot pala yung mga dyan. Minsan, ang ganda-ganda ng view ng Taal, pero naglalandslide na. At saka kayo na yung sinasabi ni Presidente kanina kasi iba na yung panahon dahil sa climate change. Tama. Yung nga daw, ibang mga lugar na nakaranas ng pagbaha ngayon, sinasabi nila first time nilang naranasan yung ganong baha. Totoo yan, climate change. Okay? Kaya dapat iboto si Donald Trump. Parang walang giyera. Sa bagay. World peace. Ang dami nangangampanya rito. Dapat Donald Trump tayo para walang giyera sa buong mundo. Okay, sige. Di man tayo boboto, mga Amerikano. Kausapin yung mga kamag-anak sabay. Sa bagay, yung mga kamag-anak ko sa Amerika, Donald Trump sila. Bakit gusto yung Donald Trump ba? Economy pa rin. Maganda economy nung panahon ni Trump at saka walang giyera. Ayan mga sabi nila. Peace lover. Yes. Okay. So, nasaan ang Pangulo Marcos ngayon, Miss Let? Anong schedule? Tapos na? Pagkatapos ng kanyang mga schedule sa Batangas kanina Lakay Aya, balik palasyo na ang presidente. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Miss Thea.
Panukalang pagtatayo ng mga disaster-ready evacuation center sa bawat lungsod malapit ng maisabatas si Pangulong BBM. Idetali mo yan, RH12 Milky Rigonan. Manang Milky. Teya at Lakay, panahon ng maisabatas ang panukala para sa pagtatayo ng mga permanente at storm-resilient evacuation centers. Ang House Bill 7354 o Ligtas Pinoy Centers Act ay panukala ni House Speaker Martin Romualdez na layuning magtayo ang gobyerno ng mga evacuation center na fully equipped at disaster ready sa bawat munisipalidad at lungsod sa buong bansa. Sa muling pagbubukas kayo ng sesyon, sinabi ni Romualdez, habang bumabangon ng bansa mula sa epekto ng Bagyong Christine, dapat pagandaan na ang matitibay at ligtas na mga evacuation centers para sa mga apektuhan ng mga kalamidad. Sa bill, ang bawat center na itatayo ay dapat kayanin ng lakas ng hangin ng bagyo hanggang 300 kilometers per hour at lindol na may pagyanig na hanggang 80 magnitude. Ang Department of Public Works and Highways ang magtatayo ng mga evacuation center at katuwang mga lokal na pamahalaan at dapat sumunod sa magbit na panuntunan ng National Building Code. Narito si House Speaker Martin Romualdez. This legislative measure is essential for protecting communities during disasters by establishing and maintaining safe, fully equipped, and permanent evacuation centers in every city and municipality. Inatasan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na may paugnayan sa mga LGU para tukuyin kung saan lugar ang angkop na mapagtatayuan ang mga sentro. Sabi pa ng House Speaker, kapag naisabatas, ito ang tutugon sa patuloy na panawagan ng mga LGU na magkaroon ng mas ligtas at matibay na infrastruktura na kayang harapin ang mga natural at man-made calamities. Ako si Neil Greguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigonan, at sana yung mga evacuation centers sa Mistaya bukod sa matibay dapat mataas. Ayan. Correct, Oo. di ba, Lakay? Kasi yung bagyo baha dyan sa Bicol, inabot hanggang bubungan ng bahay. Oo. Abay baka mami, kung prefab lang yan o kaya one story yan, baka malubog din. Wala rin. Panukalang sandali lamang kulot, panukalang postponement ng BARM election, dapat pag-aralan mabuti. Ayon kay Senator Migs Subiri, sa kabila po ng sabi ng Senate President, the Butler Chis Escudero na dapat ipagpaliban. Alamin natin report mula kay i-postpone. Alamin natin ang detalye mula kay Raymond Dadpaas. Raymond, magkaiba ang kanilang opinion. Mayor, magkaiba nga, Mayor at Mr. mahalagang pag-aralan kung ano ang batayan ng mungkaing pagpapaliban sa halalan sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Senador Juan Mig Zubiri, hintayin niya ang paliwanag ng mga proponents kung ano ang dahilan at gusto nilang mapospone ang election sa BARM dahil hindi pa popular ang desisyon na postponement para sa mga local leaders. Ayon kay Zubiri na siyang pangunahing may akda ng Bangsa Moro Organic Law, isang beses lang ang pangako nilang postponement noon ng election sa BARM. Nangyari ito ng panahon ng pandemic na hindi nila nagampanan ng tama ang kanilang trabaho. Paniwala ni Zubiri, mahirap lang mapospone ang election sa BARM kung dadaanin pa sa isang panukalang batas dahil napakasikip ng kanilang schedule dahil budget season na at hindi na ito aabot pa. Ito si RH20. Eka muna, Raymond. Mayor. May umamin na bang senador kung sino may-ari ng SUV na dumaan sa busway? Wala pa, Mayor. Wala pa rin. Lahat na lang ang ilap naman. Pati yung si Senador Sherwin Gatchalian, kausap namin kanina, itinatanggi niya na sa kanya yung sasakyan. Ang meron daw siya, isang Alphard at saka Sequoia. Yun ang kanyang pagkakabanggit. Wala siyang Escalade, gaya nung nakikita sa video, Mayor. Sino daw ba ang may Escalade na senador? Wala nang umaamin, Mayor. Yun ang problema. Dapat proud ka. Sige, malalaman din yan. Masasaan ba? Intay-intay lang. Magsasorry din yan, Lakay. Baka may nagpahiram ng plaka. Naku po. Pwede rin. Ayan. Pwede rin. Kasi yun pala, Mayor, hindi pala yan automatic na kapag nagsenador ka, ay matik ka nang bibigyan ng 7. Magre-request ka daw talaga. Ganun ba?
Nagre-request ka, Mayor, kaya kahit senador ka na, kung hindi ka naman interesado, wala kang plakang 7 na ibibigay kung hindi ka mag-susubmit ng request letter sa LTO. At kailangan na, Raymond, may initial sa halimbawa number 7, initial ng pangalan ng senador. Oo. Ayan, halimbawa Markings lakay, no? William Gatchalian, Win Gatchalian, ayan, DWG. Tipong ganon. Ayan, kung congressman naman, para yung madaling distrito, ma-identify lakay. First district ng Ilocos Norte, tipong ganon. Di ba? Wala nang turuan. Dati natin nakikita sa nung una tayong na-assign dyan sa house, ganun naman talaga plakang 8 kaya nagbago hanggang sa nawala yung distrito. Ano na lang, yung Congress na lang ang natira. Halimbawa, 19 Congress, 2022 to 2025, yun na lang ang nakalagay doon Kaya hindi na makilala yung mga kung sinong kongresista ang may dala ng mga 8 plaka. At saka maraming may nagregalo nga sa akin ng plaka Ayan, number 8, First District of Ilocos Norte. Sabi ko, makagalit si Roquito Ablan sa akin. Ayan. Anyway, sige, abangan natin. Maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mr. Yat Mayor. Sige, hatayin mo na si Edniel. Samantala, si Inalakay na scam hub sa Maynila, hindi malayong may maimpluwensyang tao. Idetalye mo ang balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Pangalanan. Lakay at Mistaya, iniimbestigahan ngayon ng pambansang pulisya kung mayroon nga bang maimpluwensyang taong nagkakanlong sa scam hub na sinalakay sa Malati, Maynila. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi malayo ang naturang hinala, lalo't 2 beses na palang ni-raid itong parehong kumpanya. Pero maraming lang naisampang reklamo. Napatid na minsan na palang nalusob dahil sa pagkakasangkot sa cryptocurrency scam itong Vertex Technology, pero nagpalit ito ng pangalan bilang Quantum Solutions. Sabi ni Fajardo, nagpapatuloy ang digital forensic examination ng anti-cybercrime group sa daan-daang gadget na nakumpiska sa pinasok na palapag sa Century Peak Tower. Sakaling nakakuha ng kaukulang ebidensya, handa umano ang PNP na magsampa ng kasong kriminal laban sa mapatutunayang malaking tao. Pakinggan natin si General Fajardo. Sinasabi na 2 beses na po itong na-raid and yet no cases were filed against Vertex Technology at ngayon nga po ay nagtuloy-tuloy yung operation nila. Di umano under a different name, this time ay Quantum Solution po. So kasama po yan sa iimbestigahan po ng PNP ACG po. Una nang sinabi ng NCRPO na pag-aari ang gusali ng isang Chinese national na animoy untouchable dahil sa koneksyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Pangalanan. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Alam naman ang ginagawa intelligence sa natin, fund. Standby, Cristana Carag. Standby sa iba pang mga balita. Dollar mo dahil tumataas, sabi ni Mr. Michael Ismaygaya. Ang palitan sa dollar ngayon ay 58 pesos and 34 centavos. Samantalang last week ay 58 pesos and 10 centavos. Nako, papalo na naman ng 20 centavos. Oo. Papalo na naman kaya yan lakay ng 60. Ayan, sana huwag naman. Oo. At maraming salamat nga pala kay Congressman JJ Romualdo, classmate ng Camiguin. Maraming salamat sa pinadala mong matatamis na lansones dito sa DZRH. Thank you, classmate, Kong JJ Romualdo ng Camiguin at Governor XJ Romualdo. Sarap, tamis. Samantala sa balitang sports, Miss Thea. Premier Volleyball League ng Pinas kukuha ng mga banyagang referee. Idetalye mo, RH53, Kristan Carag. Kristan. Kukuha nga ng mga international referee ang Premier Volleyball League. Ito ay bilang parte ng partnership sa pagitan ng PVL at ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF para sa nalapit na 2024-2025 All-Filipino Conference. Sinabi ni PNVF President Ramon Tatsuzara na kukuha ang PVL ng mga neutral referee partikular na para sa semifinals at finals ng torneo. Binanggit ni Suzara na tinitignan ng PNVF at PVL na humiram ng mga referee mula sa Hong Kong at Thailand para siguraduhin na patas ang officiating sa mga laro.
Mag-uumpisa na sa Sabado ang 2024-2025 PBL All-Filipino Conference. Ito si RH53 Christian Carag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bakit may favoritism ba sa pagka-local ang referee? Bias ba? Bias. At yan na ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Delio Macalma. Ako naman, Thea Pecho Carpuz. Susunod na mga balansyadong balita, Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Oras 5:05.